Feeling mo ba bumabagal na yung Android phone mo kahit wala naman masyadong apps? Baka hindi phone ang may problema. Baka naman ikaw. Syempre joke lang yon. Baka settings lang. Kaya ngayon ituturo ko sa'yo ang secret settings na madalas na nagpapabagal sa Android phones mo. Promise pag ginawa mo to mag-i-improve ang phone mo. Okay, simulan natin agad sa pinaka-common pero madalas hindi napapansin. Maraming apps ang kumakain ng internet at RAM kahit hindi mo naman ginagamit. Punta ka sa settings, network and internet at data usage. Tapos i-check mo yung mga apps na may malaking background data. Kapag may mga apps na hindi mo naman laging ginagamit, itap mo lang yon at i-off yung background data. Pwede mo ring i-disable yung allow background usage para totally titigil na. Pag ginawa mo to, mas mabilis ang phone mo, mas tipid pa sa battery. Next, eto madalas hindi alam ng marami. Si Google mismo may mga background trackers. Ito yung shared data settings. Open mo lang yung settings, Google, all services at personalize using shared data. I-off mo lahat ng hindi mo kailangan. Tapos balik ka at i-disable din ang usage and diagnostic para hindi palagi nagpapadala ng data ang phone mo sa Google. Okay, ayusin naman natin yung background process limits para mas magaan lalo. Kung medyo luma o budget phone ang gamit mo, malaking tulong to. Punta ka lang sa settings, system, developer options at background process limit at piliin mo at most 4 processes. Ibig sabihin, 4 lang ang apps na tatakbo ng sabay-sabay. Pero bago mo to magawa, i-enable mo muna yung developer option ng phone mo. Sa mga hindi nakakaalam, iba-iba to depende sa brand pero kadalasan, ito lang yung gagawin mo para ma-enable yung developer options. Punta ka sa settings, about phone, tap mo ng 7 times yung build number. Tapos balik ka na sa main settings para makita mo na yung developer options. Pag hindi to gumana sa phone mo, hanapin mo lang sa YouTube yung brand ng phone mo kung paano enable yung developer option. Meron yan. Ito naman yung number 4 tip natin. Sa developer options din, hanapin mo yung running services. Dito mo makikita kung anong apps yung kumakain ng RAM mo. Kung meron kang hindi kailangan, itap mo at piliin ang stop. Kung madalas mo naman makita sa list, uninstall mo or i-restrict background usage. Sa tip number 5, ngayon naman kung gusto mo bumilis ang galaw ng UI, hanapin mo sa developer option yung window animation scale, transition animation scale at animator duration scale. Baguhin mo lahat sa 0.5x o kung gusto mo talaga instant, off mo na totally. Technically, same speed pa rin ang phone pero ramdam mong mas mabilis kasi mas snappy na ang galaw. Tip number 6, i-turn off natin yung auto sync. Punta ka lang sa settings, accounts at i-check lahat ng nakasync. Kung may mga account na hindi mo ginagamit, off mo na ang mga sync. Minsan kasi si Google at Samsung parehong nagba-backup ng same data kaya sayang lang sa resources. Sa number 7 naman, kapag halos puno na ang storage mo, bumabagal din ang phone. Go to settings, storage, tapos tingnan mo kung alin yung malaki. Pwede mo ding linisin gamit ang files by Google. Tanggalin mo lang yung mga duplicate, cache at unused apps. Sa number 8 naman, yung mga heavy apps tulad ng Facebook o TikTok, may light version din sa Play Store. Mas maliit, mas mabilis at mas konti kumain ng battery. Pwede mo rin gamitin yung browser version. I-open mo lang sa Chrome tapos add to home screen. Parang app din to pero mas magaan. Sa number 9 naman, ito simple lang pero effective din. I-restart mo yung phone mo kahit once a week para ma-clear ang cache, bugs at stuck na processes. Sa mga Samsung, may auto restart feature pa nga na automatic magre-reboot during night. So i-check mo din yung phone mo baka may ganyang feature na. Sa number 10 naman, kung puno yung home screen mo ng weather at live news widgets, tanggalin mo. Lalo na kung luma yung phone mo kasi lagi sila nagre-refresh at kumakain ng RAM. I-limit mo lang sa 2 o 3 widgets. Sa number 11 naman, laging i-update ang software, apps at Google Play system. Dahil minsan bug lang pala yung cause ng lag. After ng update, mas optimize ulit yung system. At sa number 12, yung RAM booster o cleaner app, huwag kang gumamit niyan. Kasi tine-turn off lang nila lahat ng apps ng sabay-sabay kaya lalong bumabagal pag nagre-reload. Mas okay pa rin na i-manual optimize mo or i-restart mo ang phone mo. Kapag sinunod mo tong 12 tricks natin, kahit yung 3-year-old phone mo, mararamdaman mong bumilis ulit. I-comment mo na rin yung problema ng phone mo para magawa natin ang solusyon. Wag mo din kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga sulit Android tips.